6,941. Maghanap ng mga kabanata. Tiniyak ni Lizia, huwag kang mag-alala. Kahit magpakita si Thea, baka hindi niya tayo makilala. Tama siya. Kahit magpakita si Thea, imposibleng makita niya ang disguise namin. Pagkatapos ng lahat, nilinlang natin ang 2 Primal Spirit at ang 5 Path Emperors. Agad na gumaan ang tensyon ng puso ni James. Natuwa si Morgoth, darating na siya. Dir-diretsyong naglakad papunta sa amin. James, ang bilis ng tibok ng puso mo. Nagpapanik ka, tama ba? Nagulat si James nang maramdaman niya ang pamilyar na figure na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Ang isang misteryosong diyosa ay nakasuot ng puting-puting damit at puting belo, na nagniningning ng isang kaakit-akit na aura. Gumalaw ang kanyang damit, at sumasayaw ang kanyang buhok. Habang sumisiksik siya sa karamihan, ang ibang mga babae ay agad na nagmukhang katamtaman. Kahit na natatakpan siya ng puting belo, kakaiba ang kanyang aura at agad na natulala ang lahat ng naruroon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang huminto ang babae. Pagkatapos, tumingin siya kay Morgoth at James nang makahulugan. Sa gitna ng daldalan at aktibidad ng lahat ng nabubuhay na nilalang, isang mapang-akit na diyosa na nakasuot ng puting damit ay biglang huminto, ang kanyang tingin ay napako kina Morgoth at James. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipat ang kanyang mga mata kay Yaeria at Lizia. Parang may nahawakan siya agad at dahan-daang lumapit sa table kung saan nakaupo sina James at Lizia. Umupo siya at inihampas ang isang mahabang espada sa mesa. Napakalakas ng aura na ipinalabas niya kaya kahit si Morgoth, na nagplanong paglaruan si James, ay agad na natakot. Agad niyang itinulak ang magandang babaeng nakaupo sa kandanggan niya. Bang! Nadapa ang magandang babae at bumagsak sa lupa. Nagtawanan ang lahat matapos makita ang kanyang pagbagsak na nakasubsob sa lupa, nagsimulang bumulong. Ang Sylphic Temple ay matagal nang nawala, ngunit si Beatrice ay nagpakita at pinahiya ang kanyang sarili. Nakakahiya. Hoy, hindi mo masasabi yan. Si Beatrice ay isa sa pinakamagandang babae sa Zymergy at perpekto bilang isang kasosyo sa paglilinang. Pinakamaganda. Tingnan mo yung babae dyan. Iyon ang matatawag kung walang katulad na kagandahan. Tingnan mo ang magandang batang iyon. Isa siyang hamak, nahuhulog sa bawat babaeng nakikita niya. Natural ang ugali. Ganoon din ang magiging reaksyon ko sa presensya ng napakagandang babae. Ginagawa niyang katamtaman ang lahat ng iba. Ano bang alam niyong mga lalaki? At the end of the day, ibang babae lang siya. Anong silbi ng kagandahan kung walang lakas? Bagay talaga ang gwapong iyon. Sayang hindi natin siya mapagsilbihan. Huwag kayong mag-alala, girls. Kapag lumakas tayo, isa-isa nating pagsisilbihan siya. Agad namang nagtawanan ang mga babaeng naruroon. Samantala, nakaramdam ng kaba si James habang nakatingin sa magandang babaeng nakasuot ng puting roba na nakaupo sa tapat niya. Sa sandaling iyon, para siyang bata na nagkamali at naghihintay na parusahan ng kanyang mga magulang. Telepathically nasagot ni Thea, secret lang. Inaakit ni James ang lahat ng mga bubuyog at paro-paro sa kanya. Pakisettle ang account na ito sa kanya sooner or later. Habang nagsasalita, tumayo si Thea, inagaw ang teacup sa kamay ni Lizia, at itinaboy sa mukha niya. Hindi sapat iyon para lokohin ako, asong babae. Basang-basa ng tsaa, si Lizia ay likas na napaatras ng 2 hakbang sa pagkabigla. Ang sumunod na sandali, agad niyang naunawaan ang sitwasyon at tumawa. Huwag kang masyadong walang utang na loob, Yin Governor. Hindi ko akalain na magiging matapang ka para magpakita. Dahil nandito ka, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ikaw lang. Malamig na sumangot si Thea at biglang nagpakawala ng makulay na puwersa kay Lizia. Agad namang hinawakan ni James si Lizia at umiwas. Ang pag-atake ni Thea ay tumama sa posisyon kung saan si Lizia ay ilang segundo lang ang nakalipas. Isang malakas na pagsabog ang sumunod na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa paligid. Nasaksihan ang gayong kakila-kilabot na kapangyarihan, ang grupo ng mga nanunood ay agad na nagkagulo, parehong natakot at nasasabik.
Nagulat sila na ang magandang babae sa puting roba ay ang gobernador ng Yin. Agad na naisip ng lahat ang posibilidad na ang kanyang asawa, kasama ang dalawang powerhouse na nagdulot ng kaguluhan sa Zymergy, ay pumatay ng ilang kataas-taasang nilalang, at nakuha si Yeria, ay nagpakita din. Kung iyon ang kaso, tiyak na makakamit nila ang kanilang kapahamakan. Si Lysia, na disguised bilang Yeria, ay sumigaw, "Patayin mo siya, Morgoth." Sandaling natigilan si James sa mga pangyayari. Dahan-dahan siyang bumangon ngunit nag-aalangan siyang kumilos. Bagamat batid niyang gawa iyon ng dalawang babae, hindi pa rin niya napigil ang atakihin ang asawa. "Ta-traitor ka." Pinandilatan ni Thea si Morgoth, pagkatapos ay umungol, "Naging mabait ang asawa ko sa iyo at itinuring kang kaibigan. Gayunpaman, tinulungan mo si Yeria na makatakas. Ngayon ay markahan ang katapusan ng iyong pag-airal." Pagkatapos magsalita, kumurap-kurap ang katawan ni Thea, at ilang clone ang nagkatotoo. Nakasilaw agad ang mga ilaw sa paligid. Tumalon siya papunta kay James at umatake. Si James naman ay maingat na depensa sa kanya. Upang maiwasang ilantad ang kanyang sarili, umiwas siya sa paggamit ng kanyang supernatural powers. Sa halip, inutusan niya si Morgoth na umatake ngunit paulit-ulit siyang binalaan na huwag saktan si Thea. Ang labanan ay nagsimula sa kawalan, na winasak ang paligid sa bawat mabangis na paghaharap. Nang malapit na sila, agad na binalaan ni Thea, "Kailangan mong umalis agad." Isa itong malaking bitag. Pagkatapos ng saglit na pagkabigla, tumawa si James, "Kung nandito ang asawa ko, natural na kailangan kong sumunod. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ko pa nasettle ang score sa iyo para sa pag-akit ng maraming babae. At top of that, ayaw mong makinig sa payo ko ngayon." Sabi ni Thea na halatang hindi nasisiyahan. Ang nilalang ay may mahaba, umaagos na buhok, kapansin-pansing alindog, at walang pigil na kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nakapaligid sa kanya. Mukhang nakatagpo na namin si Zor-Ayon Darkwood, ang misteryosong young master ng Eastwind Temple mula sa 39th Heaven. Siya si Junt. Ang mga alingawngaw ay tinahak niya ang mabigat na Soma Declon rank sa 300 Entrepok, na naging pangalawa sa naabot. Ang Declon Mahayana pagkatapos ng Wesley Shepherd. Alam ko ang tungkol sa kanya. Siya ay palaging isang figure na nababalot ng misteryo, na bihirang makita sa ibaba ng ika-40 langit. Siya ay tinaguri ang anomalya ng mga landas. Paano mabubuhay ang gayong batang powerhouse sa ibaba ng ika-40 langit? Napansin siya ng 49th Heaven matagal na ang nakalipas. Kung gayon bakit siya bumalik upang makipagkumpetensya sa atin para sa posisyon ng Supreme Path? Bueno, siya ay mula sa ika-40 langit. Kaya, mayroon siyang matuwid na paghahabol. Sa gitna ng daldala ng mga nakapaligid na nilalang, ibinaling ni Zor-Ayon ang kanyang tingin kay Thea, nag-aalok ng isang magiliw na ngiti. "Ikaw ang una sa Greater Realms na nakarating sa Declan Mahayana. Bakit nakikipag-ugnayan sa mababang espiritu at mahinang babaeng ito? Iyan ay bahid ng iyong reputasyon." Umasim ang mga ekspresyon ni James at Morgoth. Sino ang tinutukoy niyang mababa? Galit na tanong ni Morgoth. Telepathically sumagot si James, "Ikaw, Du." Malamig na tanong ni Lysia, "So ako ang mahinang babae?" "No, to be precise, it's Yeria." Mahinang tumawa si James. Nagalit si Morgoth, "Damn it. How dare this insignificant brat act with such arrogance in our presence?" Ngumisi si James, "Well, pwede mo ba siyang kunin? Huwag mong kalimutan na kahit nakabawi ka ng 80% ng iyong lakas, isa ka pa ring pira-pirasong espiritu." Sagot ni Morgoth, "Maaaring hindi ko na kaya, pero hindi ba't nasa akin pa rin ang tulong mo? Ikaw ang una sa Greater Realms na nagsama ng 3 treasures. At saka, hindi mo pa ba natalo ang 2 emperador?" Sagot ni James, "Kung madali ko lang siyang matalo, sa tingin mo ba papayag ako na ituloy niya ang kanyang charade sa harap ng asawa ko?" Biglang nanghina si Morgoth, hindi makasagot. Napatingin si Thea kina Morgoth at Lysia na may makahulugang tingin. "Gumawa ka ng wastong punto. Mga langgam lang sila sa engranding pamamaraan ng mga bagay-bagay at maaaring lapirutin anumang oras." Tumawa si Zor-Ayon, saka inilagay ang mga kamay sa likod niya.
Ikaw at ako ay pareho sa Declan Mahayana at natural na nakahiwalay sa mga nilalang na ito. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. Dumiretso na tayo sa main hall. Ang pag-secure ng isang posisyon mula sa Ultimate Co-Seminar Path ay isang bagay lamang ng pagbigkas ng ilang salita. Madali nating hihilingin na maging Path Emperor na namamahala sa ika-4 na pung langit at sa ibaba. Sinuri ni Thea si Zor Ayon at nagtanong, "Oh, may balak ka bang makipagtalo sa akin para sa posisyon?" Matapos matigilan sandali, umiling si Zor Ayon at tumawa, "Matagal na kitang hinahangaan. Ibibigay ko ang posisyon para sa iyo." Ang kanyang mga salita ay nag-alab ng isang cacophony sa lahat ng karamihang naruroon. Hindi sumagot si James. Malambing na sinabi ni Lysia, ang kanyang pinagmulan at intensyon ay hindi pa rin alam. "Mas mabuting maging maingat." Sumagot si Morgoth, "Mag-ingat. Malapit nang makidnap ang asawa niya. Paano pa siya matatawag na lalaki nang hindi man lang pumapatay ng iilang tao para magbigay ng pahayag? Dahil hindi mo mailantad ang iyong pagbabalat kayo, ibalik mo ang huling bahagi ng aking espiritu at hayaan mo akong patayin siya. Isa, siguradong bawiin mo ang asawa mo." Nanatiling walang pakialam si James. Bulong ni Morgoth, "Ibalik ko man lang ang sibat ko para mabutas ko siya ng ilang butas." Nagbabala si Lysia, "Mas mabuting manahimik ka, Morgoth. May sariling plano si Master. At saka, walang kabuluhan si Zor Ayon kumpara sa aming Panginoon. Nakakatawang isipin si MS. Pipiliin siya ni Thea kaysa sa ating Panginoon." Nagmamaktol si Morgoth, "Pero ang totoo, sumama pa rin siya sa kanya." Putol ni James, "Ito ay dahil gusto niya akong pilitin at dalhin ito para sa akin." Parehong natigilan sina Morgoth at Lysia sa kanyang sinabi. Natural, naniniwala sila na mahal ni Thea si James at gagawin niya ang lahat para sa kanya, kahit na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya naisip kung papayag si James dito o ang posibilidad na siya ay mananalo. Malayang makakakilos si James at makatakas sa pagkukunwari ng espiritu ni Morgoth. Ngayong nagpakita na siya, hindi siya basta-basta makakaalis. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni James, "Kailangan nating maghanap ng isang liblib na lugar upang lumikha ng bagong supernatural powers upang harapin ang mga sitwasyon sa hinaharap." Paalala ni Lysia, "Paano ang Slorian Taishi Pearl? Walang sino man ang makakaalam kung ano ang nangyayari sa loob nito." Walang pag-aalinlangan, ipinadala ni James ang kanilang grupo sa perlas at nawala nang walang tunog. Matapos bumalik sa katinoan ang mga tao, wala na sina James at Lysia. Biglang kumandat ang isang matandang may puting buhok sa katabi niyang medyo may edad na at sinabing, "Mahalaga silang dalawa. Ang paghahanap kay Morgoth at Yrria ay napakahalaga para sa amin, higit na mahalaga kaysa sa kompetisyong ito sa isang posisyon," diin ng matanda. "Naiintindihan ko po, sir. Naglagay na kami ng bitag sa loob ng 40 langit. Walang makakatakas," sagot ng medyo may edad na. Pinaikot-ikot ng matanda ang kanyang puting balbas, tumatango sa kasiyahan. Sa pagkakataong iyon, isang matandang babae na may tungkod ang lumapit sa likuran. Matapos makapasok sa espasyo ni Slorian Taishi Pearl, agad siyang nahati sa 3. Upang makatipid ng oras, hindi nag-aksaya ng mga salita si James at pinasimulan kaagad ng labanan sina Lysia at Morgoth. Kailangan niyang bumuo ng mga bagong taktika, supernatural powers, at mga nakakasakit na gawain mula sa kanilang labanan. Nilalayo niyang iwasang ilantad ang kanyang mga trompeta at mas pinili niyang gumamit ng mga bago para ipakita ang kapangyarihan ng 3 kayamanan. Habang nag-aaway sina Lysia at Morgoth, nakakita si James ng mga kumikislap na figure sa kanyang harapan, na nakasisilaw sa kanyang paningin. Si Lysia, ang kanyang pangalawang katawan, ay gumamit ng kanyang supernatural powers, samantalang si Morgoth ay may ganap na kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Ang diskarte ni Morgoth ay kulang sa subtlety o finesse, umaasa lamang sa brute force at marahas na pag-atake. Sa desperasyon, kinailangan ni James na ibigay kay Morgoth ang kanyang Tyrant Spear. Sa kanyang treasured weapon pabalik sa kamay, ang kapangyarihan ni Morgoth ay tumaas ng husto, at ang kanyang mga pag-atake ay lumaki ng mas mabilis, na bahagyang dinaig si Lysia. Mula sa kanilang away, sa wakas ay naunawaan ni James ang isang pattern.
Si Morgoth ay mahusay sa bilis at lakas, habang si Lysia ay mahusay sa pagiging maliksi at pinong martial arts. Gamit ang insight na ito, pinagsama ni James ang kanilang mga lakas at sumali sa labanan. Pinigilan niya ang Jozo Sword ni Lysia na may innate energy. Pagkatapos, gumawa siya ng sibat gamit ang enerhiyang ito at itinutok ito sa lalamunan ni Morgoth. Nang makita ito, kapwa natulala sina Lysia at Morgoth. Biglang sumigaw si Morgoth, "Anong kakaibang pakulo ito? Hindi ko tanggap." Bamulong din si Lysia, "Hindi yun tunay na galaw, guro. Kung gayon, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang tunay na galaw," sagot ni James. Pagkatapos, isang nakasisilaw na banal na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan at pinaalis ang dalawa. Sa susunod na sandali, binaliktad niya ang kanyang kamay, at ang napakaraming divine light sa paligid niya ay napalitan ng maraming tyrant spears, mabilis na umiikot sa paligid niya. Kasabay nito, marahang hinailan niya ang kanyang braso pabalik, at isang sibat ang agad na pumasok sa kanyang pagkakahawak. Siya thrust pasulong, at ang mga sibat darted patungo Morgoth. "Mommy!" Napasigaw si Morgoth sa takot habang nakaharap ang napakatinding tyrant spears na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Nagmamadali niyang sinubukang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, sa loob ng ilang sandali, nabasag ang kanyang depensa. Agad siyang dinaig ng alon ng mga sibat. Si James, na nagpapakita ng awa, ay itinigil ang mga sibat na ilang dipo lang ang layo sa katawan ni Morgoth. Si Lysia, na umatras sa malayo, ay bumalik. Hindi pinansin ang sorpresa ni Lysia. Agad na ipinatawag ni James ang Tyrant Spear ni Morgoth pagkatapos pagsamahin ang kanilang mga puwersa. Ang mga sibat ay pumutok sa isang makinang na pagpapakita ng makulay na banal na liwanag, na may hangganan sa itim at puti, na naglalabas ng masama, nakakatakot, at nakakatakot na aura. Ang pinakamahirap talunin ay ang bilis. Ang bagong supernatural power na ito ay tatawaging Zephyrbane Spears. Sumanib si James kay Morgoth habang nagsasalita, hawak ang Tyrant Spear sa malawak na Taishi space. Humampas siya sa kaliwa at kanan, nag-iwan ng bakas ng mga after images, na nagtutulak sa hindi mabilang na mga kumpol ng bituin upang umikot at manginig ng mabilis. Ang mga diskarte ni James ay mas pino kaysa sa mga random na saksak at laslas ni Morgoth. Halos walang kapintasan. Ang bawat galaw at pamamaraan na ginamit niya ay isang pag-atake, na isinagawa ng may katumpakan at bilis na hindi nag-iwan ng mga butas para sa kaaway. Pinagsasama ang kanyang Terrace Astride Step, Dawnblaze Form, at ang bilis ni Morgoth, masasabing walang sinuman sa Zymergy ang makakalaban sa kanya. Sa tuwing kumikilos si James, libo-libong anino ng sibat ang kumikislap. Sa mga pagsabog, hindi mabilang na mga nebula ang sunod-sunod na nabasag. "Tama na, James. Tama na. Hindi ko na kaya." Biglang huminto si Morgoth at sumigaw, "Ang aura ng aking kaluluwa ay masyadong mabilis na nauubos, at hindi ako makakapag-reply ng mabilis." Napakunot-noo si James na kanina pa nag-insayo ng husto. Nakalimutan niya na si Morgoth ay isa na lamang espiritu na may limitadong aura ng kaluluwa. Halos imposible para sa kanya na mapanatili ang paggamit ng supernatural na kapangyarihan sa pinakamalawak na lawak nito. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ipinakita niya ay gumamit lamang ng 1/4 ng potensyal nito, at sapat na ito upang pumatay ng 2 kalaban sa historical Declon rank. Huminto si James at bahagyang bumantong hininga, "Paano mo pinupunan ang iyong soul aura?" Humiwalay si Morgoth kay James at humihingal. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "Kailangan kong lamunin ang mga kaluluwa." "Mga kaluluwa? Saan ako makakahanap ng mga kaluluwa ngayon?" Masyadong sukdulan ang kanyang mga pangangailangan. Isip ni James. Biglang lumapit si Lysia kay James, "Hindi ba maraming kaluluwa si Ylria? Baka kaya natin." Binigyan ni James si Lysia ng nagtatakang tingin nang marinig ang mungkahing ito. Bumulong si Lysia, "I think it's a good idea. Hindi ko iminumungkahi na lamunin ni Morgoth ang kanyang mga kaluluwa ngunit hayaan silang linangin bilang mga kasosyo. After all, Ylria is the Tai Chi end." Bago pa makasagot si James ay agad na tumayo si Morgoth para magprotesta. "Ayoko. Tumanggi akong linangin ang babaeng iyon." Umirap si Morgoth at sinabing, "Mas mabuti pa iyon.
Sinaway ni Lysia, sumama ka sa akin, maldito mong espiritu. Pagkatapos ay hinawakan niya si Morgoth at nawala sa harap ni James. Dahan-daang umupo si James at inangat ang ulo na may pag-iisip. Isang buzzing sound ang lumabas sa kanyang lower abdomen habang ang isang purple-red energy ball ay mabilis na nabuo at lumutang sa kanyang harapan. Sa loob, ang galit na kaluluwa ng kamalayan ni Morgoth ay tumuwid at agad na hinubog ang bilog na bola ng enerhiya sa isang anyo ng tao. Sa susunod na sandali, nginitian niya si James at sinabing, alam mo na ako ang soul consciousness ni Emperor Kale-Isar, kaya bakit hindi tayo pagsamahin? Sa halip, umaasa ka sa pagpapalam sa kanya na lamunin ng mga kaluluwa upang muling maglagay ng enerhiya. Ang ilang mga gawain ay maaaring maging mahirap para sa iyo na asikasuhin, ngunit maaari kitang tulungan. Ipapatupad ko sila ng walang kamali-mali. Maaari ko pang i-secure ang 49 na langit para sa iyo. Bakit mag-abala sa ilang mga mahina at dumaan sa mga detalyadong hakbang? Nilagay mo pa sa panganib ang asawa mo. Alisin lamang ang mga ito, at magiging mas madali ito. Ang tono ni Morgoth ay napakalakas at manak, na nagdulot ng hindi komportable na kapaligiran. Iritadong sagot ni James, sino ang nagpapahintulot sa iyo na magsalita? Bumalik ka, sumagot si Morgoth, ikaw. I know you don't trust me and like my other half more because he is docile and easy to manipulate. Babalik ka ba o hindi? Putol ni James na may pagalit na tono. Nag-aalalang sagot ni Morgoth, hayaan mo akong magsabi ng ilang salita. Kung gayon, ikaw na ang bahala. Natahimik si James. Hinikayat ni Morgoth, sa totoo lang, ang pagpayag sa akin na makipag-ugnay sa aking kalahati ay hindi magiging banta sa iyo ngunit isang napakalaking kalamangan. Ikaw at si Zymergy ay magkaaway, katulad ko. Nagbabahagi kami ng isang karaniwang kaaway, na nagmumungkahi ng isang potensyal na alyansa. At saka, wala akong kinikimkim na masamang loob sa iyo. Sa kabaligtaran, hinahangaan at pinahahalagahan ko ang iyong mga kakayahan. Pero hindi kita pagsilbihan. Kung tayo ay magiging kakampi, dapat tayong magkapantay. Tumanggi akong maging kasinawa ng aking kalahati. Si James ay nanatiling walang pakialam sa mga salita ni Morgoth. Nagpatuloy si Morgoth. Ang iyong pag-aalala ay bantaan kita at ang Greater Realms, tama ba? Madali lang ay solve yan. Namula ang pisngi ni Morgoth sa kanyang sinabi. Nahuli siya ni James sa kawalan at inihagis ang kanyang nguya aura sa paligid ni Morgoth. Alam niyang iba ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth sa espiritu, hindi siya nag-aksaya ng oras. Hindi tulad ng espiritu ni Morgoth, na mapapamahalaan at masunurin, ang kanyang kamalayan sa kaluluwa ay ambisyoso at tumangging nasa ilalim ng kontrol ng sinuman. Ang nguya aura ay sumanib sa kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth, na agad na bumubuo ng isang malakas na puwersa. Nakuha ni James ang kapangyarihan ng kanyang tatlong kayamanan at agad na natakton ng isang nakasisilaw na banal na liwanag. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang supernatural powers at itinulak ang Tyrant Spear pasulong. Boom! Sa gitna ng dumadagandong na pagsabog, isang sibat ang bumubulusok ng hindi kapani-paniwalang bilis. Dinala nito ang napakalakas na puwersa ng Tyrant Spear mismo at isinama ang James Scale Lightning, ang Galit Wind, at makukulay na apoy. Ang lakas nito ay mas makapangyarihan kaysa dati. Dahil sa pananabik, mabilis na umabant si James, nakatayo sa ibabaw ng sibat habang bumulusok siya sa mga kumpol ng bituin sa loob ng Xyloria Tai Chi Pearls na may hawak na Xyloria Tai Chi Axe. Boom! 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 Ang kumpol ng bituin ay sumabog sa isang cacophony ng mga pagsabog, na nagwasak ng mga planeta sa limot. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay namangha matapos masaksihan ang napakalaking kapangyarihan. Paano? Paano mo nagawa iyon? Sa aking mga kamay, ang Tyrant Spear ay maaaring ilabas ang buong potensyal nito, ngunit hindi pa ito nagpakita ng gayong mapanirang puwersa, putol ni James, wala ito. Ang Zephyrbane Spears ay binubuo ng tatlong bahagi: basic, intermediate, at advanced. Ang pangunahing pamamaraan ay tinatawag na Mystic Wind Drifter. Nakatuon ito sa pag-atake ng grupo, gumagamit ng mga sumpa bilang pundasyon, at tinutulungan ng Terrace Astride Step, Dawn Blaze Form, at Chaosinian Ice para sa pag-asa sa mga galaw ng kalaban.
Ipinagmamalaki nito ang 360,000 permutations. Kapag nasimulan na, wala nang babalikan dahil isa itong ganap na nakakasakit na kasanayan. Habang nagsasalita si James, ipinakita niya ang kasanayan, na naging sanhi ng mabilis na paglilipat ng mga sibat sa kawalan, na pinupuno ang kalangitan ng nakasisilaw at hindi nagkakamali na mga pagpapakita. Ang walang humpay na pag-atake at kidlat mabilis na paggalaw ay gagawing walang saysay ang anumang pagsalungat. Ang intermediate technique ay tinatawag na Shadowlands Charge. Muli, ginawa ni James ang bagong nabuong kasanayan. Maraming mga anino ng sibat ang lumitaw, kasama ang ilang mga figure ng tao. Sa isang iglap, 10,000 mga permutation ang nabuksan, na pumukaw sa kagalakan at pangamba. Ang advanced na diskarte, Spearbound Unity. Mabilis na hinagis ni James ang Tyrant Spear na may dagandong. Ginalugad ni James ang kanyang supernatural power sa Taishi Space. Samantala, sa Palasyo ng Batas, si Thea, ang nag-iisang kinatawan ng Greater Realms na dumalo sa seremonya, ay tumanggap ng pambihirang mainit na pagtanggap at mataas na paggalang mula sa mga di-orthodox na paksayon, na itinuturing bilang isang tunay na panauhing pandangal. Si Zor-Ayon, isa ring powerhouse sa Declan Mahayana, ay nakaranas ng matinding kaibahan sa paggamot kumpara kay Thea. Habang sinasamahan si Thea para makipagkita sa dalawang maalamat na Pathmasters, naiwan si Zor-Ayon na bumabati sa powerhouse ng unorthodox sect sa panlabas na bulwagan ng Palace of Law. Sa kabila ng itim na gauze curtain na naghihiwalay sa kanila, si Thea, na nakaupo sa labas, ay malinaw na naramdaman ang presensya ng dalawang Pathmaster. Yin Governor, long time no see, biglang umalangaw ang malakas na boses mula sa likod ng kurtina. Bahagyang tumanggo si Thea, mapagpakumbabang tumugon, ikinagagalak kong tanggapin kayong dalawang marangal na tao. Sa mga salitang ito, isang tawa ng babae ang nagmula sa likod ng kurtina. Kung ang gobernador ng Yin ay itinuturing na isang maliit na Diyos, kung gayon walang sinuman ang maaaring mag-claim na siya ay isang pinakamataas na Diyos. Ngumiti si Thea ngunit piniling hindi sumagot. Nagpatuloy ang malakas na boses. Bumalik tayo sa pangunahing paksa. Mapalad kaming dalawa na hindi nabuklod at napalaya. Half of the credit goes to our endurance, and the other half to your husband James' contribution. Agad na naramdaman ni Thea na may mali at iwinagayway ang kanyang kamay para matakpan. Lord Marcus, sobra-sobra na po iyon. Ang asawa ko ay isang buhay na nilalang. How could he? Nakangiting sambit ni Marcus, you don't need to be so fast to distance yourself. Bukod sa ating tatlo, wala nang ibang tenga dito. Sumigaw ang babae, layunin namin ang pagiging bukas at katapatan, ang sabi ng babaeng ninuno. Walang pakialam si Thea kung sino pa ang nakikinig. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay ang bagay na ito ay pilit na iniuugnay sa kanyang asawa. Kaya naman, hindi niya ito matanggap kahit anong mangyari. Pagkatapos mag-isip-isip, tinanong ni Thea, naghahanap ka ba na makilala ako o ang aking asawa? Natawa si Marcus, may pagkakaiba ba? Kayong dalawa ay isa. Malamig na tugon ni Thea, hindi kami. Balak ko siyang hiwalayan. Kung siya ang hinahanap mo, then I'll take my leave. With that, tumayo na si Thea, ready to leave. Sumigaw ang babae, Yin Governor, handa kaming makipag-ayos. Idinagdag ni Marcus, pero depende ito sa kung gaano kalaki ang leverage na mayroon ka. Lumingon si Thea sa kanila at nakangiting nagtanong, sa pamamagitan ng pagkilos, ang ibig mo bang sabihin ay ang puwersa ng Greater Realm o ang pambihirang kapangyarihan na mayroon tayo? Mahinahong sumagot si Marcus, pareho. Matikas na inayos ni Thea ang kanyang puting robe at ipinagpatuloy ang kanyang upuan. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang aura ng isang ethereal na diyosa. Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang Pathmaster, hindi siya nagpakita ng kaba. Magiging prangka ako. May kontrol lang ako sa puwersa ng Dark at Yin World at halos kalahati ng Greater Realm. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang mga ranggo ng pagtatanim ay medyo mababa at nasa proseso pa rin ng paglaki. Natatakot ako na hindi sila makakatulong sa ngayon. Nakangiting sabi ng babae, ayos lang. Hanggat maaari mong hikayatin si James na pahintulutan ang kaluluwa at diwa ni Morgoth na magsanib, kung gayon ang posisyon bilang Supreme Path Emperor ay mapapasa iyo.
So iyon ang kanilang layunin. Hindi mahirap para kay James na pakawalan ang kaluluwa ng kamalayan ni Morgoth. Pagkatapos ng lahat, maaari pa niyang i-teleport ang Xyloria Taishi sa Great Historial Land. Gayunpaman, alam niya ang pinakabuod ng issue. Sa sandaling mabawi ni Morgoth ang kanyang lakas, magdudulot ito ng kalituhan sa Zymergy at sa Greater Realms. Walang sino man ang makokontrol sa kanya. Siya ay magiging isang tikang time bomb. Kung walang paraan upang mapigil siya, kung gayon ang pagpapahintulot sa kanya na sumanib sa kanyang kamalayan ng kaluluwa ay magiging katulad ng paghuhukay ng sarili nating mga libingan. Tiyak na pinaplano nilang gamitin siya laban sa 49th Heaven. Handa pa silang mag-alok sa akin ng posisyon bilang Pathmaster. Matapos ay proseso ang lahat, tumingin si Thea sa itim na kurtina at mahinang ngumiti. Thea remarked, parang James pa rin ang goal mo. Tugon ni 1/3. Marcus, may hawak kang isang hindi mapapalitang papel sa kanyang puso. Bumantong hininga si Thea at sarkastikong sinabi. Tulad ng inaasahan, kayong dalawa ay may mga katangian ng mga di-orthodox na sekta. Walang sinseridad, tiwala, o katwiran. Ang lahat ay tungkol sa kita. Walang galit na reaksyon ang dalawa sa kanyang panunuya. Sa halip, nagtawanan sila. Sagot ni Marcus, we were expecting your husband. Gayunpaman, ang pagkakaroon mo rito ay kasing ganda. Pinipigilan tayo nito na dumaan sa isang malaking labanan. Natawa ang babae, his three treasures will be hard to deal with. Ikaw, sa kabilang banda, ay nasa aming mga kakayahan. Nakangiting tanong ni Thea, ganun ba? Susubukan ba natin iyon? Tahimik na ngumiti ang Pathmasters. Sa sumunod na sandali, dalawang lilang gintong apoy ang bumaril mula sa kanilang mga kamay, na agad na ginawang abo ang itim na kurtina. Noon lamang naihayag ng Pathmasters ang kanilang tunay na mukha, dahilan upang bahagyang pumikit si Thea. Ang isa ay isang matandang lalaki na may puting buhok at medyo batang hitsura. Siya ay may mukha ng tao, katawan ng dragon, at 8 malalaking pakpak. Ang isa ay may katawan ng tao na may nagliliyab na ulo ng phoenix. Ang Pathmaster na ito ay hindi tao, at hindi rin sila maaaring maging tao. Sa katunayan, walang tunay na tao o nilalang sa mga di-orthodox na sekta. Sabi ni Marcus, dahil away ang gusto mo, gawin natin. Gayunpaman, sa ating mga lakas, ang pakikipaglaban ay magdudulot ng malaking pinsala at makapipinsala sa mga inosente. Iminungkahi ng babaeng may ulong phoenix at katawan ng tao, let's have a battle with our Zen. Isa kang Xanadu Divine Being, kaya lalabanan namin kayong dalawa laban sa isa para ipakita ang aming paggalang. Bilang tanyag na gobernador ng Yin, hindi ka tot-utol, di ba? Napangiti si Thea nang nakakaloko sa kanilang mga sinabi, na namangha sa kanilang kawalang hiyaan. Sabi ni Marcus, Pathmasters na kami ngayon. Ang pangunahing gawain natin ay ang mang-aral at magturo. Ang pagsali sa pisikal na labanan ay magiging mas mababa sa atin. Dapat mayroong ilang mga pusta. Tumingin ang babae kay Thea at sumang-ayon, talaga. Tumaya tayo sa kinalabasan. Kung manalo ka, maaari kang umalis ng ligtas. Kung natalo ka, dapat kang manatili ng kusa, kahit na dumating ang iyong asawa upang hanapin ka. Hindi mo masisira ang kasunduan namin. Nang makita silang dalawa na panatag ang loob at magkasabay, hindi napigilan ni Thea ang mapangiti. Tapos ka na ba sa performance? Nagulat ang Pathmasters ngunit mabilis na tumango. Sabi ni Thea na may halong pagkaasar, wala ka talagang hiya. Sige, tinatanggap ko ang iyong mga tuntunin, ngunit ang taya ay nangangailangan ng kaunting pagsasaayos. Agad na naging seryoso ang Pathmasters nang marinig ang mga salita ni Thea. Thea elaborated, susunod ako sa kondisyon mo kung matatalo ako. Kapag nanalo ako, hindi mo lang ako makikita, pero gusto ko ring umalis kasama ang lahat ng sekreto mo. At saka, dapat tayong pumirma ng isang soul contract. Pagkasalita pa lang ni Thea, sabay na tumawa ang dalawang Pathmasters. Sa susunod na sandali, isang umaagos na kontrata ng kaluluwa ang lumitaw sa paligid ng dalawang nilalang. Matapos suriin ito, pinirmahan ito ni Thea kasama ang kanyang Zen, na nagpapahintulot na ito ay magsunog sa kalagitnaan ng hangin upang magkabisa.
Nanghihinayang tumingin si Marcus kay Thea at sinabing, talagang hinahangaan kita, ngunit nakakahiya na hindi ka kabilang sa amin. Hinimok ng babae, mag-away tayo. Kung manalo ka, maraming oras para mag-usap. Habang nagsasalita siya, dalawang pulang apoy ang sumabog mula sa kanyang nagniningas na mga mata ng Phoenix at bumaril patungo sa kaliwang mata ni Thea. Sa larangang ito ng kalawakan, ang babaeng may ulo ng Phoenix ay naglunsad ng unang pag-atake kay Thea. Ang kanyang mga pakpak ng Phoenix ay kumalat ng malawak, na pinupuno ang kalangitan ng mga apoy na nagpawi ng araw. Sumama naman si Marcus, sabay palakpak ng mga kamay. Dalawang pulang gintong dragon ang umungal at sinugod si Thea. Sa pagharap sa dalawang kalaban at sa kanilang mga nakamamatay na galaw, nanatiling walang kibo si Thea. Nakatayo pa rin siya sa kawalan, ang isang kamay ay nasa likod niya. Habang papalapit ang apoy at mga dragon, bahagya niyang tinapik ang hangin sa harap niya gamit ang dalawang daliri. Biglang nagkaroon ng transparent na pader ng innate energy, na humaharang sa lahat. Boom! 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 Ang mga pagsabog na nakakasira ng lupa ay yumanig sa espasyo kung saan matatagpuan ang tatlong mandirigma. Habang mabilis na umiikot ang itim na lotus, may ilan pang lumitaw sa likod nito, unti-unting naglahad at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na may maraming kulay. Matapos makaligtaan ang kanyang pag-atake, ang babae ay napabulalas ng hindi makapaniwala, iyan ba ang Heavenly Path Power? Paano ito posible? Ang Greater Realms ay walang Heavenly Path sa Declan rank. Nanginginig na sabi ni Marcus, si Yeria ang Tai Chi pero nasa Soma Declan rank lang siya. Paano ka, isang makalangit na landas lamang, ay nasa Declan Mahayana? Ito ay dapat na isang ilusyon. Dapat nga, nagpalingalinga si Thea sa kawalan at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Mga hindi kapani-pani walang nilalang. Talagang naniniwala ka ba na pagkatapos ng maraming taon ng paglilinang sa 49th Heaven Forbidden Land ng Wuya, ikaw ay naging walang talo? Ang hindi mabilang na mga itim na lotus ay nagbagong anyo sa hindi mabilang na mga kamay ng multo, na nababalot ng isang banal, makulay na liwanag, na direktang umaagos patungo sa dalawang Pathmaster. Boom! Boom! Isang walang tigil na cascade ng malalakas na tunog ang biglang pumuno sa hangin. Naglakbay ang mga multo na kamay ni Thea, na pilit na ipinagtanggol ang dalawang Pathmasters. Ibinaba nila ang kanilang mga paa sa gulat upang kontrahin ang mga pag-atake habang tinangka nilang tumakas. Gayunpaman, ang mga makukulay na kidlat ay umagos mula sa kawalan. Si Marcus ay paulit-ulit na hinampas at tuluyang natamba. Sumigaw siya, hindi siya maaaring maging gobernador ng Yin. Dapat si Tai Shi yun. Ang isang kagalang-galang na Diyos ay nakayuko upang magkunwaring gobernador ng Yin upang makialam sa mga gawain ng Greater Realm. Anong kasuklam-suklam at kawalanjiya? Boom! Matapos makipagpunyagi ng buong tapang sa loob ng ilang panahon, ang babaeng may ulo ng Phoenix ay natamba ng ilang multo na palad. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay mas malala kaysa kay Marcus. Bago siya makabalik sa kanyang kinatatayuan, ang mga masiglang banal na ilaw ay sumilong sa kanya, at pagkatapos ay maraming multo na palad ang tumagos sa kanya, na binasag ang kanyang mga pakpak. No, naghisteryosong sigaw ng babae. Paano mabubuli ng isang bathala ang mahihina? Nasaan ang katarungan at katwiran dito? Basag. Nang maputol ang huling pakpak ng babae, pilit siyang hinayla patungo sa itim na lotus kung saan nakatayo si Thea. Sigaw ni Marcus, bitawan mo si Michael. Or else, I swear I'll bring you down with me. Bago pa siya makatapos, iwinagayway ni Thea ang kanyang kamay, at isang longsword na nagniningning na may makulay na banal na liwanag ang lumabas. Tinusok nito ang napakalaking katawan ni Marcus, naputol ang dalawang pakpak at pinasabog siya. Ikaw ba ang gobernador ng Yin o si Tai Shi? Tanong ni Michael sa nanginginig na boses. Pinandilatan siya ni Thea at sumagot, napakapangit mo para mag-abala pa akong magpaliwanag. Ungol ni Michael, sa tingin mo nanalo ka na. Kahit na magpakita ang Wuya, maaari lang niya tayong i-seal at hindi papatayin, lalo na ang isang tulad mo. Pagkatapos magsalita, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Maraming core ang lumabas at sumabog. Sa sobrang nakakatakot na puwersa,
Agad na nabasag ang multo na kamay ni Thea na nakahawak kay Michael. Kumislap ang katawan ni Michael, at agad niyang inilunsad ang ilang core kay Thea. Pagkatapos, mabilis siyang umatras. Kasabay nito, doble ang laki nito. Gulat na sabi ni Marcus, hindi. Iyan ay isang pamamaraan ng paglamon ng Hokon. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang gobernador ng Yin ay dumaan sa isang masamang landas at naging master ng Hokon. Parang tinamaan ng kidlat si Michael na dumudura ng dugo. Hindi lamang siya isang makalangit na landas sa Declan Mahayana, ngunit mayroon din siyang Tai Chi power. Higit pa rito, natutunan pa niya ang pamamaraan ng paglamon ng Hokon. Ang kanyang kabuuang lakas ay mas nakakatakot kaysa sa tatlong kayamanan ni James. Nagsimulang magduda ang dalawang Pathmaster sa kanilang pagkakataong manalo. Lumabas si Marcus sa tabi ni Michael. Puno rin siya ng dugo at magulo ang buhok, ngunit pinalibutan pa rin siya ng mga gintong dragon. Nanginginig na sabi ni Michael, natalo kami. Walang paraan para labanan siya. Niloko nila tayo. Nahulog kami sa kanilang tukana. Walang magawang ibinaba ni Marcus ang ulo. Nagbuntong hininga si Michael, sinabi nila sa amin na 100 tao lang ang makakarating sa Declan Mahayana at ang batas ng mga landas ay ang tanging nasa ibaba ng ika-40 langit na nakarating sa Declan Mahayana. Ngunit hindi lamang lumitaw si Zor-Ayon, mayroong isang kakilakilabot na landas sa langit sa harap natin. At huwag nating kalimutan ang kilalang tao, ang unang nagsama ng 3 kayamanan sa Greater Realms. Kasama ang mag-asawang ito, paano makakamit ang ating mga unorthodox na sekta sa mga lupain sa ibaba ng 40 langit? Nang marinig ang rants ni Michael, inangat ni Marcus ang ulo at huminga ng malalim. Sinabi ko na hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat at dapat ay nakakalap ng higit pang impormasyon. Gayunpaman, walang gustong makinig at naisip na magagawa nating hamanin ang Greater Realms. Dahan-daang ikinuyom ni Michael ang kanyang mga kamao, humakbang sa hangin, at humarap kay Thea. Bahagyang yumuko, bumantong hininga siya at sinabing, natalo kami, Yin Governor. Kailangan nating aminin ang ating pagkatalo at tanggapin ang kahihinatnan. Sinulyapan siya ni Thea, saka ibinaling ang tingin kay Marcus. Mapait na umiling si Marcus at sinabing, oo, natalo kami. Napakabulag namin sa katotohanan. Kayo ang tunay na kwalipikadong pag-isahin at pamunuan ng Zymergy. Medyo nagulat si Thea. Sa kanyang karanasan, hindi kailanman sumuko ang mga miyembro ng mga di-orthodox na sekta at hindi natatakot sa kamatayan. Bakit ang dalawang Pathmaster na may ganoong mataas na kultibasyon ay madaling umamin ng pagkatalo? Tinitigan ni Marcus si Thea at nagtanong, maaari ba akong magtanong, Yin Governor? Maingat na sagot ni Thea, go ahead. Hindi ba nagsakripisyo si Tai Chi para masil si Morgoth? Paano mo naman na ang kapangyarihan niya? Mahinahong ngumiti si Thea at tumugon, mukhang nakalimutan mo na siya ay isang primal spirit na may kakayahang lampasan ang mga pisikal na kaharian at mundo ng kawalan. Nagpalitan ng tingin sina Marcus at Michael, pagkatapos ay tumango ng mapagtanto. Tumingin si Thea sa kanila at sinabing, ako na ang magtanong. Logically speaking, hindi kayong tipong basta na lang susuko. Kasi simula pa lang ng laban natin, pero huminto ka para magreserba ng lakas. Ano ang kinakatakutan mo? Nanatiling tahimik sina Marcus at Michael. Ang tanging paliwanag ay natakot ka sa taong nagtanggal ng iyong mga selyo. Gulat na napatingin sa kanya sina Marcus at Michael matapos niyang ilantad ang mga ito. Seryosong sinabi ni Michael, bumalik muna tayo sa pisikal na mundo. Gusto kong malaman ang sagot. Matapos magkaroon ng kasunduan, umalis sila sa larangan ng digmaan ng Zen. Si Marcus at Michael, na naka-cross-legged sa realidad, ay samuka ng isang malaking bibig ng dugo, at hindi mabilang na mga sugat ang biglang sumulpot sa kanilang buong katawan. Dam-aloy ang dugo sa kanilang mga katawan, na lubhang nakakatakot. Si Thea, na umatras sa larangan ng digmaan, ay lalong nagningning. Hindi lamang siya nasugatan, ngunit ang kanyang lakas ay nadagdagan. Anong sorpresa? Maya-maya, dahan-daang tumayo si Marcus. Nagtaas ng kamay si Michael, at may kakaibang liwanag ang bomb-alot sa buong kwarto. Pagkatapos, sinabi niya, mahabang kwento, ikaw at ang iyong asawa ang namumuno na ngayon sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm.
Ngunit kasabay nito, naging tinag ka sa mga mata ng nasa 49 na langit. Sa totoo lang, bagamat pinalaya tayo ni Yeria, mas maraming makapangyarihang tao ang tumutulong sa kanya. Ang mga individual na ito ay may mas mataas na katayuan at mas mataas na kapangyarihan kaysa kay Yeria. Nagkibit-balikat si Thea, aminin mo na lang na si Kadir, isa sa mga Path Emperors. Pagwawasto ni Marcus, hindi, higit pa sa kanya. Si Kadir ay isang tapat na tagasunod ni Huya. Ngunit hindi niya nagawang masira ang selyo. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Thea. Kung kahit si Kadir ay hindi maalis ang selyo, mayroon pa bang mas malakas na puwersa sa paglalaro? Seryosong paliwanag ni Michael, binigyan kami ng isang misyon sa kupin ang ika-40 antas at bumuo ng sarili naming puwersa. Malamig na tugon ni Thea, gusto nilang lumikha ng hadlang sa pagitan ng Greater Realms at ng 49th Heaven. Ginagamit ka lang bilang mga sangla na isasakripisyo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at tumango bilang pagsang-ayon. Sabi ni Marcus, iyon ang naisip namin, pero parang mas komplikado. Dahan daw ang sabi ni Thea, ang Cain mo. Ang aking asawa ay ang pinili. Kapag siya ay nakipag-ugnayan sa iyo, maaari nilang bigyang katwiran ang pagpatay sa kanya. Bigla siyang huminto, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon nang tumayo siya. Agad na nagtanong si Michael, anong problema? Naguguluhan ding tumingin sa kanya si Marcus. Bulong ni Thea, bakit biglang sumulpot si Zorayon? Alam niyang kinakalaban ko si Morgoth. Sa lakas niya, bakit hindi na lang niya talunin si Morgoth at makakuha ng merito? Pagkatapos magsalita, tumingin si Thea sa dalawang Pathmaster. Tila isang krisis sa buhay at kamatayan para sa akin, at dumating na ang aking asawa. Napaka-meticulous ng scheme. Nagtatakang tumingin sina Michael at Marcus kay Thea, hindi lubos na nauunawaan ang mas malalim na kahulugan ng kanyang mga salita. Sana umalis na siya. Naikuyom ni Thea ang kanyang mga kamao at lumingon sa pintuan. Paglabas pa lang niya, nakita niya kaagad ang langit na puno ng ulap at mga kidlat na para bang may darating na marahas na bagyo. Ito ay isang simpleng bagay ng buhay at kamatayan. Sumunod naman sa kanya sina Marcus at Michael. Nagulat sila sa mga ulap sa kalangitan. Malinaw na ang bitag na inilatag dito ay na-trigger. Mapahamak ka kung mananatili ka. Nag-aalalang tumingin si Michael kay Thea at sinabing, basta mabuhay ka, there will always be another chance. Sumama ka sa amin. Mayroon tayong lihim na daanan na maaaring humantong sa 49 na langit. Kapag narating na natin ang Huya Forbidden Land, walang makakahawak sa atin. Marahang dagdag ni Marcus, tama siya. Ang asawa mo ang una sa Greater Realms na nagsama ng 3 treasures. Siya ay immortal at hindi maaaring mamatay. Hindi nila kaya, putol ni Thea nang hindi lumingon sa kanila, huli na. Hindi ako makakatakas, at isasakripisyo rin kayong dalawa. Habang nagsasalita siya, nag-transform siya sa isang makinang na espada ng makulay na liwanag at bumaril sa kalangitan. Boom! Sa biglaang malakas na ingay, ang makulay na sword light na ipinakita ni Thea ay bumangga sa salitang, path, na bumababa mula sa kawalan. Ang isang malakas na shockwave ay mabilis na kumalat, nakakalat sa mga maliliwanag na ulap at nagpakawala ng isang serye ng mga kidlat. Sa ilalim ng pagsupil sa salitang, path, sa wakas ay naunawaan ni Thea ang sitwasyon ng ika-40 langit. Ang ika-40 langit ay unang matatagpuan sa gitna. Gayunpaman, isang mahiwagang puwersa ang pilit na naghiwalay kay Zymergy. Ngayon, sila ay nasa isang malawak na kawalan, napapaligiran ng isang napakalaking pormasayon na binubuo ng hindi mabilang na mga inscription ng daan. Upang mapanatili ang napakalawak na pormasayon na ito, ang mga transcendent na nilalang na nababalot ng makulay na banal na liwanag ay sumakop sa 4 na sulok at 36 na eroplano sa paligid ng 40 langit. Mula sa kanilang mga aura, sila ay mga maalamat na emperador sa Declan Mahayana mula sa 49 na langit. Ang bawat isa ay may isang dosenang pinakamataas na nilalang sa Soma Declan rank na nakatayo sa likuran nila, nakasuot ng mga solemn na ekspresyon na parang nahaharap sa isang mabigat na kalaban. Ang makapangyarihang pormasayon ay nagpakilos ng halos 60% ng 49 na puwersa ng langit at tila hindi pinupuntirya ang mga di-orthodox na sekta.
Yin Governor, isang malamig na boses ang nagmula sa likuran ni Thea. Pagkatapos ng momentary shock, lumingon si Thea at nakita niya ang isang binata na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Yusef. Isip ni Thea. Ang papalapit na lalaki ay ang pinili sa 49 na langit, anak ni Emperador Kadir, Yusef. Dati, bumaba siya sa mortal na kaharian para labanan si James. Nasaksihan ni Thea ang kanilang labanan at nakilala siya. Noon, natalo siya ni James, na nag-iwan sa kanya ng pangmatagalang impresyon ng biyaya ng sangkatauhan. Nagulat siya nang makita siya. Tinitigan ni Yusef si Thea at sinabing, "I'll cut to the chase. Nasa matinding panganib ka. Ipasok ang aking kaluluwa space ngayon, at manatiling tahimik. Huwag gumawa ng kahit ano. Dapat igalang ng mga magsasaka ang lakas at lumaban ng patas. Ang tagumpay at pagkatalo ay dapat matukoy sa pamamagitan ng tunay na labanan. Kahit kalaban ko siya, nirerespeto ko siya. Sumang-ayon ako sa kanya na makipaglaban ng buong lakas." Idineklara ni Yusef, "Ang sinumang maglakas loob na makialam sa ating laban ay magiging aking mortal na kaaway. Hindi mahalaga kung sino sila." Nang makita ang determinasyon ni Yusef, huminga ng malalim si Thea. Nang siya ay magsasalita pa lamang, isang nakamamanghang figure ang lumitaw sa kawalan, na sinamahan ng isang kislap ng maraming kulay na mga banal na ilaw. "Hindi ka ba masyadong walang muwang, Yusef?" Hindi na siya ang gobernador ng Yin na umiral mula kay Xyloria Aura, kundi isang demonyo na nakipagsabwatan sa mga orthodox na sekta upang magdala ng kapahamakan kay Zymerjay. Nag-transform ang figure sa isang lightsaber at tumakbo papunta kay Thea. Gayunpaman, bago pa makalapit ang lightsaber, naharang ni Yusef at sinalo ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sumigaw ang figure, "Nililigawan mo ba si kamatayan, Yusef? Ang plano ay lipulin ang demonyo." Ang lahat ng mula sa 49 na langit ay sumang-ayon dito. Kahit na anak ka ni Emperor Kadir, hindi mo ito basta-basta malalabanan. Malamig na tugon ni Yusef, "Sinabi ko lang na asawa siya ni James. Ang sinumang humipo sa kanya at makagambala sa ating kasunduan sa labanan ay kailangang harapin ako." Pagkatapos gumawa ng deklarasyon, inihagis ni Yusef ang lightsaber sa kawalan. Nilingan niya si Thea at hinimok, "Ang oras ay mahalaga, Yin Governor. Pakipasok agad itong bracelet." Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang bracelet sa kanyang kaliwang kamay, na sumambulat na may nakasisilaw na banal na liwanag, na tuluyang bumalot kay Thea. Ngunit nang malapit na niyang i-teleport si Thea, isang nagninangas na pulang sword light ang bumaril mula sa di kalayuan, na hiniwa ang pulse Ares na may puff. Napatalon si Thea sa impact ng suntok na ito. Galit na lumingon si Yusef at nakita ang isang matanda na may pulang buhok. "Emperor Hayden, how dare you interfere in my affairs?" Ang matandang lalaki na ipinahayag na si Emperor Hayden, ay malamig na sumagot, "Mag-ingat sa iyong mga kilos, Yusef. Kung hindi dahil sa katayuan ng iyong ama, naranasan mo ang parehong kapalaran ng demonyong ito, at lahat ay pagkatapos ng iyong buhay." Ikinuyong ni Yusef ang kanyang mga kamao, handang umatake, ngunit pagkatapos ay lumitaw sa malapit ang isang matingkad na purple red lotus, at isang walang katapusang daloy ng makukulay na sword lights ang dumaan patungo sa Hayden. Boom! 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 Sa gitna ng nakakagulat na pagsabog, galit na sinangga ni Hayden ang kanyang sarili at winasak ang lahat ng sword lights na dumaan sa kanya. Gayunpaman, ang isang mas napakalakas na alon ng sword lights, na napuno ng mapaghiganti na mga espiritu, ay pumasok ng may mas matinding tindi. Sa pagkakataong ito, mas nahirapan si Hayden na harangan ang mabangis na pagsalakay. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga depensa, at siya ay nilamon ng walang katapusang alon ng sword lights. Nanlaki ang mata ni Yusef sa gulat. Nang makikialam na siya, napansin niya si Thea na nakaupo sa isang purple red lotus. Ang figurang nagninangas sa apoy ay naalis sa libo-libong light years ang layo. Boom! Isa pang mapangwasak na pagsabog ang sumabog. Si Hayden, na tinusok ng maraming sword lights, ay sumabog sa kawalan. Nagkalat ang kanyang laman at dugo sa paligid. Kasabay nito, ang kanyang apoy ay kumalat habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nawasak.
Binuksan ni Thea ang kanyang mga mata at mahinang sumagot, sinubukan niya muna akong patayin. Ibinuka ni Yusef ang kanyang mga labi, ngunit nabigo siya sa mga salita. Sa sandaling iyon, isang ethereal na boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa kawalan. Ang pinuno ng Hokon ay talagang nagtataglay ng kahanga-hangang lakas. Mukhang hindi ka na makakatipid. Nag-aalalang sigaw ni Yusef, Empress Hyacinth pala. Dali, samilong ka sa loob ng bracelet ko. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sa isang pagsabog ng iridescent sa itaas ng kanyang ulo, isang figure na nakasuot ng pulang-pula na balabal ang lumitaw, na nagmumula sa isang mabangong aura. Nagpakita siya ng mala-orchid na kagandahan na may mazeland na mga katangian, isang mapang-akit na figure, at nakamamanghang pang-akit. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang kaakit-akit na halimuyak, at ang kanyang bawat kilos ay matikas. Long time no see, maganda. Bumaba si Hyacinth, pinitik ang manggas, at tumawa. Napatingin si Thea sa babae ng may interes at sinabing, hindi ko akalain na ang hamak na babae na tulad mo ay magiging empress talaga. Tunay, ang 49 na langit ay nagtatago ng kanilang karumihan. Natawa si Hyacinth sa sarkastikong sinabi. Namula ang mukha ni Yusef sa frustration, na wala ng salita. Napagtanto niya na ang kanyang pagtatangka na iligtas ang gobernador ng Yin ay hindi kailangan. Nahigitan niya ito sa lakas, marahil kahit kay James. Mag-iimbito lamang siya ng gulo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikialam sa sitwasyon. Huminto sa pagtawa si Hyacinth, tinuro si Thea, at sinabing, sa kabila ng pagkahulog sa iyong grasya bilang mas mataas na nilalang, nananatili kang mayabang. Hindi mo ba napagtanto ang iyong katayuan ngayon? Ikaw ay walang iba kundi isang mababang nilalang. Anong karapatan mong tawagin akong dumi? Nakaupo sa lilang pula na sagradong lotus, nag-alok si Thea ng isang mapayapang ngiti. Walang galit ang makakapagpabago ng katotohanan. Alam na alam ko ang iyong kasaysayan. Tumango naman si Hyacinth, so what? Ako ngayon ang naghahari. Isa ka lang demonyong naghihintay na maalis. Sa buong kasaysayan, ang mabuti at masama ay nanatiling hindi magkasundo. Ang isang nilalang na tulad mo ay nararapat na sirain at maging alabok. Nagtaas ng kilay si Thea at tuwang-tuwang sumagot, Nako, ngayong matanda ka na, lalo pang lumala ang bluster mo. Mukhang nabigo kang patayin ang apoy sa loob. Galit na galit, itinulak ni Hyacinth ang kanyang ulo sa kawalan at tinawag ang napakalaking phantom palms. Sa isang matunag na pagbagsak, ang kalangitan ay napuno ng maraming phantom palm na nakadirekta patungo sa purple red lotus ni Thea mula sa lahat ng direksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga phantom palm ay walang kahirap-hirap na hinihigop sa lotus kapag nagkadikit, naglalaho ng walang bakas. Hindi makapaniwalang bulalas ni Hyacinth, ikaw, namana mo ang kapangyarihan ni Tai Shi. Minamaliit kita, sigurado akong pagod ka ngayon. My turn. Isang walang pakialam ng ngiti si Thea at iniunat ang kanyang mga braso, walang kahirap-hirap na tinawag ang hindi mabilang na mga kamay ng multo. Gamit ang nakasisilaw na mga banal na ilaw, umabant sila at agad na pinalibutan si Hyacinth. Biglang pumagitna si Yusef at pinagputol-putol ang mga kamay ng multo gamit ang kanyang napakalaking espada. Matigas na sabi ni Yusef, maaaring ipagtanggol mo ang iyong sarili ngunit hindi mo na kayang kumuha ng panibagong buhay. Ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon ay magiging malubhang, kahit nalampas sa mga kakayahan ni James. Ngumisi si Thea, consequences. Para sa akin, ako ang dahilan, at ang aking asawa ang epekto. Kung may magtangkang hamunin tayo, dapat silang maging handa na harapin ang kanilang pagkamatay. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan ni Thea ang isa pang alon ng phantom hands, na agad na naging sword lights. Natagpuan ni Yusef ang kanyang sarili na nilamon din sa loob ng napakalaking sword formation. Habang galit na umiikot ang porma sayon, sumambulat ang naghihirap na hiyawan, na humahalo sa pag-spray ng dugo na tumatagos sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, 5 nagniningning na batis ng lilagintong liwanag ang biglang sumilay mula sa iba't ibang punto sa kawalan. 3 ang sumugod sa maselang ginawang sword formation ni Thea habang ang natitira ay nauwi kay Thea. Ang 2 panig ay nagsagupaan ng digmaan ay sumabog sa isang ipoipo ng paggalaw.
Pangunahing ginamit ni Thea ang mga kasanayan sa Dark Heavenly Path, na nilagyan ng mga elemento ng James Terrace Astride Step at Dawnblaze form. Boom! Habang ang mga clone ni Thea ay nakikipag-ugnayan sa dalawang kalaban, ang sword formation ni Thea ay nabasag sa ilalim ng walang humpay na pag-atake. 5 ethereal figure ang lumitaw, at pumailan lang sa kawalan. Kabilang sa kanila ay nakatayo sina Emperor Harkon at Yusef, kasama ang 3 pang emperador, na nakaayos sa isang mabigat na porma sayon. Ipatawag mo ang asawa mo, James. Ang kapangyarihan ni Taishi ay hindi kahanga-hanga. Mayroon kaming 42 emperador dito, at lahat ay nasa Declan Mahayana. Kalmadong ngumiti si Thea sa harap ng mga pinagyayabang nilang pag-angkin. Natatakot ang iyong amo na masira ang kanyang reputasyon kaya nagpadala siya ng ilang mga pawn bilang sakripisyo. Sa tingin mo ba mahaba ang pasensya ko? Habang humihina ang boses ni Thea, ang kanyang kapangyarihan sa loob ng Purple Red Lotus ay nagsanib at tumindi, na naging sanhi ng mabilis na pag-ikot nito. Ang kanyang Mark Isaias power at Taishi power ay nag-condensed. 2/3. Sa loob ng Lotus, na nagbunga ng maraming masigla, bagong-bagong Holy Light Energy Ball. Ang mga bola ng enerhiya ay eksaktong bumaba sa namumulaklak na Lotus. Sa pakikipag-ugnay, sumambulat sila ng nakasisilaw na mga ilaw at bumukas upang ipakita ang mga sanggol na kasing laki ng hinlalaki na kahawig ni Thea. Kahit na ang kanilang mga mata ay nanatiling nakapikit, sila ay naligo ng lakas ng Lotus at nabuo sa loob ng isang banal na liwanag. Agad na nahuli si Hyacinth at napabulalas, Primordial Spirit Nurturing. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay, kung hindi, hihigit pa ang kanyang kapangyarihan sa 3 kayamanan. Imposibleng talunin ang demonyong ito sa panahong iyon. Nagpakawala siya ng agos ng makukulay na mga banal na ilaw, na ginawa itong mga makakapal na lightsabers na tumatama kay Thea. Ang iba pang mga emperador ay mabilis na sumunod, na inilabas ang kanilang pinakamakapangyarihang mga kasanayan sa isang pinagsama-samang pag-atake. Hindi mabilang na mga phantom palm, lightsabers, gintong karayom, at anteng-anteng ang nagsalubong sa isang makulay na hadlang na itinayo ng Purple Red Lotus sa ilalim ni Thea. Dumadagandong na pagsabog. Hindi napigilan, hinikayat ni Hyacinth ang mga emperador, na hinimok silang doblehin ang kanilang pagsisikap. Gayunpaman, ang hadlang ay napuno ng Taishi power at hindi maarok kahit sa pinakamakapangyarihang Declan Mahayana. Habang patuloy na inaalagaan ni Thea ang primordial spirit sa loob ng Lotus, nagmarshal si Hyacinth ng mahigit 100 emperador para palakasin ang kanilang pag-atake. Pinagsama-sama ang kapangyarihan ng 20 powerhouse sa Declan Mahayana, naglunsad sila ng isa pang mabangis na pag-atake. Unti-unti, nagsimulang magkaroon ng mga bitek sa hadlang habang tumitindi ang walang humpay na pag-atake. Sa sandaling iyon, hindi pa tapos si Thea sa pag-aalaga sa kanyang primordial spirits. Ang bawat isa ay umabot lamang ng 7 hanggang 8 taong gulang, at ang pinakamalaki ay halos 10. Ang kanyang orihinal na plano ay mag-alaga ng hindi bababa sa 6 na mature na primordial spirits, dahil ito ay magbibigay sa kanya ng kumpiyansa na harapin kahit ang 5-path emperors. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa kanyang mga inaasahan. Nagsalubong ang mga kilay ni Thea matapos maramdaman ang harang sa bingit ng pagbagsak. Ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang 3 kabataang primordial spirit ay nakalaya mula sa Lotus. Agad silang nag-transform sa mga bahid ng liwanag at tumagos sa nabasag na harang. Swoosh! 3 matalas, sunod-sunod na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang mga sword light na nagmumula sa 3 primordial spirits ay mabilis na tumagos sa katawan ng umaataking mga emperador, na naging dahilan upang sila ay sumabog sa harap ng natakot na mga mata ng mga nanunood. Sa isang iglap, nagkalat ang dugo at laman, na bumabalot sa kalangitan ng pulang ambon habang ang shockwave ng pagsabog ay umaalon sa lahat ng direksyon. Ang mga kalapit na emperador ay itinapon, umuubo ng dugo at nagtamo ng matinding pinsala. Nasaksihan ng karumal-dumal na palabas na ito, ang mga nakaligtas na emperador ay natigilan sa pagkabigla. Walang nag-aakala na ang primordial spirits ni Thea ay gagamit ng ganoong nakakatakot na lakas, na kayang pawiin ang isang powerhouse sa Declan Mahayana sa isang strike.
Nasiyahan ka ba sa bilis na ito, James? Tanong ni Morgoth. Hindi masama, muling nagsalita si Morgoth, sa pagkakataong ito gamit ang boses ni James. Nanlaki ang magagandang mata ni Hyacinth sa hindi makapaniwala. Ikaw, isa kang fusion ni na Morgoth at James. You two demons actually. Bago pa siya makatapos, isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang nakanganga na sugat sa kanyang ultimate golden body. Pagkaraan ng isang segundo, isang kalunos-lunos na hiyawan ang sumabog mula sa kanyang likuran, at sumabog ang isang emperador na may butas sa katawan. Sunod-sunod na ilan pang emperador ang namilipit sa sakit at sunod-sunod na sumabog. Ang ika-4 na langit ay may dugong umuulan mula sa kalangitan at mga bahagi ng katawan na nakakalat kung saan-saan. Ang mga kaluluwa ng mga emperador ay naiwan na walang sisidlan at maaari lamang tumakas sa gulat. Nasaksihan ng Hyacinth ang mga malagim na eksenang naganap sa harap ng kanyang mga mata. Takot na takot siya habang nakatingin kay Morgoth. Hindi ba't sinabi nila na ang isa ay magiging walang talo at maaaring mangibabaw sa Greater Realms pagkatapos maabot ang Declan Mahayana? Ano ba ang nangyayari ngayon? Ang mga emperador na iyon ay nagtiis ng hindi mabilang na mga paghihirap upang maabot ang Declan Mahayana rank. Gayunpaman, napakadali nilang pinatay nang wala man lang pagkakataong lumaban. Kaya ang pagiging isang emperador at ang pag-abot sa Declan Mahayana ay walang kabuluhan. Biglang umubo si Hyacinth ng malaking subo ng dugo at hindi makapaniwalang tinitigan si Morgoth. Ikaw ba si Morgoth o si James? Naiinis na sumagot si Morgoth, magbigay galang ka, at baka maligtas ko ang iyong kaluluwa. Nauutol na sabi ni Hyacinth, ikaw. Morgoth remarked, this woman is pretty interesting, James. Wasakin natin ang kanyang gininto ang katawan at panatilihin ang kanyang kaluluwa. Siya ay magiging isang angkop na asawa para sa isa sa iyong mga kaibigan. Sunod-sunod na boses ni James ang nanggaling sa bibig ni Morgoth. Sinusubukan mo bang bastyusan ang mga kaibigan ko? Paano makakapagbigay ng isang lantang bulaklak na tulad ng kanyang kaibigan? Itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay, nagpakawala ng malakas na apoy patungo kay Hyacinth, at sinunog siya. Gamit ang isa pang kaway ng kanyang kamay, hinawakan niya sa kanyang kamay ang mga kaluluwang walang magawa. Noon lamang lumingon si Morgoth, kamay sa likod, at tumingin sa basag na harang sa kanyang harapan. Huwag kang mag-alala, honey. Nandito ako. Ang iyong primordial spirit ay masyadong mahalaga para magamit para sa normal na paglilinang. Tumayo si James sa labas ng airwall at ngumiti ng matamis kay Thea sa kabila ng kanyang pananahimik. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang malawak na innate energy ang lumusab sa gumuho na barrier ni Thea, na agad itong ibinalik sa orihinal nitong estado. Pagkatapos ay inalog-alog ni James ang kanyang katawan, humiwalay kay Morgoth at bumalik sa kanyang pisikal na katawan. Nagmamadaling tanong ni Morgoth, ano ang ibig mong sabihin, James? Hindi ba maganda ang pinagsamahan natin? Tamang-tama para sa atin na lumaban hanggang sa nilalaman ng ating puso. Bakit maghihiwalay ngayon? Iritadong putol ni James, shut up. Masyado kang nagsasalita. Nakakainis na manatiling pinagsama sa iyo. Awkward na tumawa si Morgoth, ayaw mong ma-expose diba? Kaya kung maging cover-up mo. Ngumuso si James, hindi pinansin ang sinabi ni Morgoth. Gusto niyang iwasang ilantad ang sarili dahil wala pang aksyon ang mga kalaban. Ngayong naipadala na ang mga powerhouse mula sa 49 na langit, malinaw na nakita na nila siya. Sa halip ay hanggal na ipagpatuloy ang pagkilos dahil hindi na kailangang itago ang anumang bagay. Bukod dito, ang bitag sa ika-40 langit ay naisaaktibo na. Nagpadala sila ng mahigit 40 emperador sa Declan Mahayana upang bitag sila at i-activate ang Infinite Formation. Maliwanag, ang kanilang layunin ay hindi lamang basta bitag sila. Nilalayo nilang makuha ang 3 malalaking target, kabilang ang mga hindi kilalang sekta, kasama ako, sina Thea at Morgoth. 40 emperador ay hindi sapat para dito. Sir. 2.0.2 isang II2 Wowle EEVT at ITEE 5 Path Emperors. Bukod sa pagtulong kay Thea na pagsamahin ang kanyang 3 kayamanan at pagbutihin ang kanyang lakas, hindi ako makapaghintay ng walang ginagawa.
Dapat kong gamitin ng maayos ang aking trump card. Pagkatapos ng maikling pag-aatubili, nakipag-ugnayan si James sa nakakulong na kaluluwa ng kamalayan ni Morgoth. Ano sa tingin mo ang tungkol sa isang taya? Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay nagtanong, anong uri ng taya? Kung ikaw at ako ay magsanib, matutulungan kitang mabawi ang iyong 5 espiritu, tugon ni James pagkatapos ng maikling pagkabigla. Ang kaluluwa ni Morgoth ay nanunuya, hindi mo man lang matagumpay na naisama ang iyong 5 espiritu. Sagot ni James, hindi kami pareho. Ang aking 5 espiritu ay may higit na seniority kaysa sa iyo. Natahimik si Morgoth sa kanyang sinabi. James elaborated, sweetening the deal, I can help you see a different version of yourself. Sa totoo lang, matutulungan kitang makakita ng 2 bersyon. Magiging mas malakas sila kaysa dati. Tanong ni Morgoth, ano ang ibig mong sabihin? Nakangiting sabi ni James, kung ikaw at ako ay magsasama, ang ating pinagsama-samang lakas ay sapat na para tanggayan ang lahat ng mga emperador sa Declan Mahayana. Samantala, kung sumanib ang Lysia sa iyong kalahati, magkakaroon kami ng pagkakataon laban sa 5 Path Emperors. Ang huling bargaining chip, syempre, ang aking asawa. Ang tagumpay ng kanilang plano ay nakasalalay sa kinalabasan ng paparating na labanan. Masusing inilaan ni James ang lahat ng magagamit na mapagkukunan bilang paghahanda. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpakawala ng buntong hininga si Morgoth. Gagawin ko. Pero, may kondisyon din ako. Sige na. Tumango si James. Iminungkahi ni Morgoth, iwasan natin ang pakikipaglaban hanggang kamatayan. Ang pangunahing layunin natin ay hindi dapat ang patayin ng Path Emperors. Dapat ito ay paghahanap ng pagkakataon upang matiyak ang ating kaligtasan at pagtakas. Humalaklak si James. Inis na tanong ni Morgoth, anong nakakatawa? Unexpected lang. To see the once ruthless demon showing strategic acumen is quite amusing, sagot ni James, na baka sa tono niya ang pagkagulat. Si Morgoth, na malinaw na hindi nasisiyahan, ay sumagot, ang aming lakas ay hindi na sapat, sa simula. Ang pagsali sa walang kabuluhang mga labanan ay magiging kahihiyan lamang para sa ating sarili. Isinama mo na ang 3 kayamanan. Sa paglipas ng panahon, lalakas ka pagkatapos na pagsamahin din ang 5 espiritu. Hindi pa huli ang lahat para maghayganti. Ang oras ay nasa iyong panig. Kaya naman napakaraming pagsusumikap ang ginawa nila para ayusin ang bitag na ito para sa iyo. Dapat maintindihan mo ito ng mabuti. Totoo, ngunit kailangan ko pa rin ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Natahimik ang kaluluwa ni Morgoth, pinag-iisipan ang mga salita ni James. Imposibleng makatakas. Ang 49 na langit ay naglagay ng isang malakas na pormasayon, na walang iniwang butas para makaalis sila. Hindi mailantad ni James ang katotohanan sa harap ng kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth. Kung hindi, ito ay magpapahina sa kanyang moral. Kung tutuusin, siya ang ultimate trump card. Kung wala ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth, ang tagumpay ay malayong maabot. Sa gitna ng tensyon na ito, naputol si James ng mga sigaw na nagmumula sa espiritu ni Morgoth. Bulalas ng espiritu ni Morgoth, babae ka pa rin, Frona. Paano ka naging bastos? Sumagot si Lysia, ha? Bilangin mo ang iyong sarili na swerte na natitiis kita. How dare you tanggihan ako? Tutol ang kaluluwa ni Morgoth, babae ka. Ayokong sumanib sa'yo. Wala ba akong dignidad? Nang marinig ang kanilang pag-aaway, binawi ni James ang kanyang zen at muling itinuon ang pansin sa kanila. Sa sandaling iyon, hinihila ni Lysia ang tainga ng espiritu ni Morgoth, na nagpapakita ng kanyang autoridad. Napangiwi si Morgoth sa paghihirap habang paulit-ulit na tinatawag si James. Pumagitna si James, tama na. Kung tinuturing mo akong kaibigan, susundin mo. Ang Lysia ay may mas malaking karanasan sa labanan kaysa sa iyo. Sa kanyang pangunguna, magagawa mong patayin ang mga natitirang emperador. Marahil iyon ay magbibigay sa atin ng pagkakataong makatakas sa bitag na ito. Ang buhay natin ay nasa linya ngayon. Nang marinig ang mga salita ni James, unti-unti itong tinanggap ni Morgoth, bagaman sa una ay lumalaban. Nagkaroon ako ng 2 babae para sa iyo, James.